274 pala. Pwede na. Tawagan ko muna. So, ayan mga master, may booking tayo. Papuntang San Pedro, Laguna. Nandito tayo. Ano to? Padre Paura? Nandito kami sa Padre Paura, sa Manila. So, nakakuha ko ng booking papuntang Southview Home sa San Pedro, Laguna. 274. Okay, so mamaya na ako mag-i-intro. Mga master, biglaan to eh. Kumuha lang ako ng booking pabalik ng Las Piñas kaso nakakuha ako nito. So, pwede na to, 274. Sasabihin na lang natin ng isa pa to para quality. Tawagan natin yung yung kliyente. Dito tayo. Magsaysay. Teka lang Dito ba yun? Tawagan natin yung yung ating pick up point. Ay, good morning pala sa inyo lahat. Welcome back sa ating channel. At nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong episode pala. Kasama ko si Biyahe ni Kulot kasi sinamahan ko siya dun sa niya. So, ayan, habang kami pa uwi, kumuha ko ng booking. Ito na nga, inakuha natin. Yung papuntang San Pedro, 274 pesos. So, welcome sa isa namang panibagong episode. Sana maging maganda ang short ride. Ano lang to? Quick ride lang natin. Bumibili siya ng Maganda yung tinapay dito. Tingnan mo naman, may fresh vegetable. So, ayan. Pick upin ko muna to. Tapos, tawag nito. Hanap pa tayo ng kasabay. Tingin ko papeles lang to eh. So, mangyari to, hanapan natin ng kasabay itong mga master para quality, kahit hanggang Muntinlupa lang. Tapos, pagkatapos yan, uwian na. Kahatid ko lang to sa San Pedro. Hill. Oo. Papunta kay Ella. Okay. Sige, sir. Okay na. Sana, akala ko isasama mo. Sige. Gusto mo eh. So, ayan mga master. Lalamove with back ride tayo ngayon. Sama daw si Kulot sa atin. Papuntang Laguna. Sasama siyang maglalamove. Kalamba, gusto mo makarating tayo ng Kalamba? Meron pa ng mga kliyente na ayaw na may back ride. Ayan, 2 bucks. Bawal yan kasi may back ride tayo eh. 2 bucks, slimming pills. Ayan, so meron na tayong second booking mga master papuntang Las Piñas. Paco, Manila, 1 box. Lamang ang cancel pag ganito eh. Let's go. Puntahan na natin to. Tingnan natin kung to. Kung pasok sa lalabag. Lalamove. Ayaw sumagot eh. Teka, titingnan ko muna. Baka hindi kasya eh. Ito, lagayan mo? Oo, may laman din. Ito nakalagay. 1 box daw eh. Liit lang yun. Pusin nyo, tinapay, mag-alam yun. Tingnan natin. Sige. Mag-isip ka na. Sasama daw yung mga master. Tignan nyo naman yan. Sasama ba yan? Kakayanin kaya yan? Hindi kakayanin yan. So, ayan ang mga master. Na-pick up ko na yung 1 box. Okay naman pala. Sakto lang. 1 box ng pastries. Nuts. Frozen na tinapay. Saan ba tayo nito? Mahirap dito. Hindi ko kabisado talaga sa Manila. Kaya ayoko napunta dito eh. Boss, lagi ka nasa kanan. Busina ka ng busina eh. Kaya nga, kanina ka pa eh. Nasa kanan ka. Busina ka ng busina eh. Diretso lang ako kanina oh. Diretso lang ako, di ba nakita mo?
Kaliwa, dito kaliwa. Nasa kanan ka, dumiretso ka lang. Diretso lang, diretso lang. Kanina pa yung side mirror mo, idol, di mo ginagamit. Kaya kang gumagano, nandito ako sa kanan, siyempre bubusina ako. Oo nga, alam ko yun, normal lang, diretso lang nga ako eh. Sa diretso, idol. Ako yung nasa kanan, ako yung kinukuha. Boss, nasa likod ka. Oo. Oo. Ako Alam mo, dito. pag driver ka, Oo. ikaw yung nasa likod, ikaw yung Ano tawag mo mag-adjust. sa akin? Ano tawag mo sa akin? Eh yung ginawa mo, ano tawag mo sa ginawa mo? Galing ka sa kaliwa, idol. Sus. Oh, natural, gagamitin mo to. Kaya sabi siya, idol, pag-usapan natin. Kanina pa ako nasa harapan mo. Kahit nasa harap ka, idol, kung Kaya nga, ka boss, dito, masyado ka nakadikit sa akin. hindi ako nakadikit. Ikaw O kaya nga yun, natural, nasa passing napapansin ko nandiyan ka na eh. Passing through ako, idol. Passing Kasi through. gumagamit nito. Nakikita kita. Ito, idol, pag-usapan natin. O yun, tama na, wala nang dapat pag-usapan. Walang patutunguhan yan. Alam mo, boss, kapag nasa likod ka, ikaw yung mag-adjust sa nasa harapan. O yun lang, ganun lang yun. Ako pa rin mag-a-adjust. Dahil hindi naman laging nakatingin sa side mirror. Kung galing, idol, sa kaliwa, gumagano ka. Natural, bubusinahan kita. Ang bagal lang ng takbo ko, sir. Wala pa sa 30. Wala tayong mabilis. Kaya nga, kaya dapat, pag nasa likuran ka, mag-adjust ka. Sa tingin mo, ikaw yung tama. Kapag nasa likuran ka, ikaw yung mag-adjust. Habang bumusina, kung ikaw papunta rin sa akin, masama. Hindi masama yun. Tama lang yung bumusina, pero yung paulit-ulit. Sa'yo. Eh, ayaw niya makipagdala, di ba? O sige, tama ka na. Ang mata dapat nasa harapan, hindi sa likod. Gagamitin mo to, kaya nga tayo. Kaya nga ginagamit lang yan kapag liliko. Hindi naman ako liliko, diretso lang ako eh. Busina ka ng busina eh, para kang tanga eh. Walang... Saan ka nakakita ng driver na lagi nakatingin sa side mirror? Natural, titingin ka sa harapan mo. Eh, siya pumipilit ng overtake. Paano ilang beses na yun eh. Parang tanga. Ikaw ang nasa likuran, ikaw mag-adjust sa nasa harapan mo. Ganun lang kasimple yun kung talagang nagdadrive ka. Masyado siyang dikit eh. Sino ba naman tangang tingin ng tingin sa side mirror? Alam ng traffic. Yung sa mga rider na ganyan, parang mga tanga. Ikaw yung nasa likod, gusto mong pumilit, gusto mong sumingit sa harapan. Pag di ka makasuot, di makasingit, busina ng busina. Pumilit pumasok eh, alam ng traffic eh. High blood ako sa mga ganyan. Ang bagal-bagal ng takbo natin ha. Ang bagal-bagal ng takbo. Para ipabusina sa likuran. Tanga siya. Siya yung nasa likod. Siya yung dikit ng dikit eh. Tayo yung nasa harapan eh. Gusto niya pala umovertake. Dapat umiiwas siya sa atin. Ang bagal ng takbo natin eh. Ang dami pang pinapaliwanag. Gusto titingin ako sa side mirror eh. Tanga ba siya? Alam ng traffic. Kailangan ko bang tumingin sa side mirror eh. Sa harapan ako titingin. Di tayo nabangga. Kailangan naman siya lang titingnan ko. Kung mabilis pa takbo ko, baka sakali pa. Kaya maraming mga tanga sa kalsada eh. Yung sarili nila yung ano eh. Napaka basic lang ng pagdadrive eh, na ginagawang komplikado eh. Wala nga naman siya lang ang tingnan ko ng tingnan sa likuran. O pag ganyan, ikaw mag-adjust, ikaw nasa likuran eh. Kung hindi mo kaya mag-adjust, nasa likuran ka, di tumigil ka, ganun lang kasimple yun. Hindi yun siya yung iintindihin mo, tanga. Tawagan na natin.
Kaya mga master, nandito na tayo. Hello po. Ma'am, delivery po. Ayan. Okay, sige. Alright. One down. Hanap tayo ng isa pang kasabay. Papuntang ano naman to. Uy, saan na ba tayo? Nalito na ako ah. Yung drop off. Ayan oh. Dito na to eh. Teka. Hindi. Dito na yun, syempre. Teka. Southview Homes. Ito ba yun? Ma'am, nandito po ako sa may sa may Verdin Street po. Oh. Oo. Picture ko lang para alam na ano. Okay na? Okay. 300 pa, 300. Hindi na ako kukuha ng booking. Yan. Vlog muna tayo mga master. So ayan mga master, galing kami ni Kulot ng San Pedro, Laguna. At grabe yung biyahe namin, successful yung drop off namin. Ayun, binayaran kami ng 300. So dalawa lang ang booking namin. Kasi alam niyo kung bakit? Uuwi na kami. Alam niyo bakit? Kasi mga master, lakas namin sa gas. Ang bigat kasi namin eh. Tinan mo 2 bars na lang yun. So, retreat na kami, uwian na. Pero kaya ako uuwi na rin. Hindi na rin ako babiyahe. Kasi nga, tawag nito meron akong aantayin sa bahay na, parcel. Tapos, nagpabook ako sa Lalamove, mga master. Ayan. Siyempre, inamit natin yung delivery app natin. Grabe talaga, sobrang kurempot ni Lalamove. Alam mo ba, simula Malabon hanggang sa amin 169 lang yung yung ipapadala ko. So ayun, syempre naiintindihan naman natin yung yung sitwasyon. Kaya nagbigay na lang din ako ng konting tip dun sa rider na magdadala ng parcel natin. So ginawa natin 250 yung shipping fee. Ayan, kaya uwi na kami ngayon kasi aabangan ko rin yung rider. Makikipag-unahan ako sa kanya kung sino na makakarating. Nandito kami ngayon sa Muntinlupa. Siya, malamang mauna ako sa kanya kasi wala na naman akong pick up eh. Pero yung biyahe namin ngayon lugi. Hindi pala mga master, honestly speaking, hindi pala advisable talaga. Bilib ako dun sa mga sa mga rider na may kasamang back ride. Pero sa kaso ko ngayon mga master, talagang pag may kasama ka pa ng back ride, lugi. Ang lakas sa gas. Ang lakas namin sa gas. Grabe. Imagine mo from Las Piñas to Manila, tapos Manila to San Pedro, ubos ang gasolina ko. Hindi, talagang malakas pag may angkas. Lalo na carburetor tong akin. Kaya ganun. Hindi naman to fuel injected eh. Ayun, kaya syempre, uwi na kami. Sana makaabot pa kami ng ng bahay kasi nga wala na kami pang gasolina. Kasi alam niyo ba bakit, mga master? Kasi yung kinita namin, kinain lang namin. Grabe. Wala na kami pang gasolina. So kaya gapang kami pa uwi. Ayun. Mahirap din pala talaga pag may angkas na na nag-courier service ka. First time ko na experience. Okay, siyempre hindi ko pa alam yun noon. Ngayon alam ko na. Tsaka kapag may angkas ka, mga master, may kasama ka, hindi ka makakapag-warrior. Yung tipong kung saan ka lang titigil. Ako kasi ganun ako eh. Kahit sa initan, tumitigil ako eh. Ganon. Tsaka hindi ka basta-basta tatambay na matagal. Kasi yung kasama mo maiinip yun.
Ganun talaga ang ano nun. Hindi kagaya natin syempre. Naghanap tayo ng booking. Hindi tayo maiinip. So, yun. Yun yung disadvantage kapag may angkas ka. Pero syempre, hindi naman natin masisisi yung iba, no? Kasi baka walang kasama yung ano nila, di ba? Ganun talaga. Ayun, at least na-experience ko na yung may angkas sa pagbabiyahe. Medyo mahirap din pala. So, yun. At sakto lang, uwi na kami. Hello! Sige sir. Pabilang lang sir. Ano yan 4 na box na tagtatatlo yung laman. Meron? Tapos, sir, wag nyo lang papatungan kasi babasagin yan nababasag yan sisend ko lang yung payment sa seller. Teka. Sige, paparada lang ako. Nagdadrive din kasi ako Bumabiyahe din kasi ako sa Lalamove. Kaka-drop off ko lang. Sige, pasabi na lang sisend ko yung bayad ngayon. Hindi, sa likod lang ako ng ospital. Hello, boss? Send ko sa GCash mo yung payment. Magkano ulit? Nakalimutan ko. 160 times 12. 12 yan, di ba? 12 pieces. Teka. Sige. Teka, 1,920. Sige, send ko na. Okay, sige. Okay. So, ayun, yun lang ang ganap ngayong araw na to. Wala masyadong So, yan po ang ganap. So, mahirap palang maglalamove kapag kasama mo ang bebelab mo. Hindi ka makadiskarte. Nagrereklamo mga master. Ayaw magpasingit sa ilalim ng truck. Doon naman talaga ako sumisingit. Hindi ka makapag-racing sa kalsada. Ang lakas pa namin sa gas. Grabe. Ubos yung 3 litro mga master. Hindi, malakas talaga ang etong motor na to kapag may back ride. Kasi mabigat kami. Nagre-react pag sinasabi ko mga master na mabigat kami. Totoo naman. Kinukurot ako. Grabe, sakit Aray. Grabe. So yan, uwi na lang kami mga master. Okay naman, kumita rin naman kami ng magkano ba? 300, 460? 469 pesos. Meron din kami. Meron kami 469 kasi 300 yung binayad nung huling drop off. Tapos yung isa, magkano ba? 439 pala. Ayun, okay na rin. Para lang naman kami namasyal sa initan. Saka traffic. Yun lang, yun ang naganap ngayon. Pero okay lang din, at least na-experience natin yung back ride. So kaya saludo ako dun sa mga Lalamove rider na merong back ride since day 1. Meron talagang mahirap din. Sanay akong mag-back ride ng mga long ride yung galaan, pero yung ganito delivery mahirap. Kasi magiging limitado yung kilos mo. Tsaka limitado yung kuha ng booking mo. Kasi may mga booking na kailangan iangkas minsan sa likuran So yun ang magiging disadvantage mo kapag may back ride talaga. Kaya saludo ako dun sa iba na yung back ride nila ang ginagawa nilang patungan ng mga box. Okay, so yun lang. At ito yung last nating upload sa Lalamove series natin mga master. Magkita-kita tayo sa Bicol. At tayo po ay merong fishing adventure. Abangan nyo ang mga mahuhuli ko. Alright, so yun lang. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat. God bless po. Kita-kits next time.
Bye-bye.